1, Cebu Pacific welcomes you to Ngurah Rai International Airport in Bali, Indonesia. They have, drink, ginger, lemon, and sugar daw. Yeah. And then, wet towel. And of course, their welcome chips. Tikman natin yung welcome drink nila. Yeah. Lemon, ginger, and sugar. Pero lasang-lasa ko yung ginger. Tikman ko rin tong chips nila. Akala ko nung una, yung mango, dried mango. Akala ko dried mango. Chips pala. Yung chips na parang dried kamote. Ito. Yung isa hindi ko malasahan kung ano. Ito lang. Dried kamote. Hap. Ito yung order ko. Nasi goreng seafood. Kay daddy ay Bambi something. Laki, no? Ang laki ng pinggan. Let's eat! And kay ate, and then umorder pa kaming calamari kasi favorite ni Leksha. Let's eat! Pasang fish. Fish chips. May egg, tapos seafood ay dalawang shrimp. Tingnan natin tong shrimp. Seafood na kasi yung rice. Okay, since maaga pa, binaba muna kami dito ng driver sa Ubud Market and katapat lang siya ng Ubud Palace para makapag-ikot muna. Ha? Oo. Ako yung bag. May gusto kasi akong bag dito. Bali. Ito yung mga pwede nyong makita dito sa Ubud Market. Bali. Pwede magpasundo tayo ng ano? So, yun lang yung gusto ko, yung knitted.
Tapos katapat lang ng Ubud Market ang Ubud Palace. Ayan, free entrance naman dito. So, let's go na. لا تشيل مرة عايزة بس يعني احنا لو اعطوهم الفرصه partita ordinaria Good day guys! Welcome to Bali, Indonesia! So, nandito na kami sa villa. Dito na ako nag-intro, no? Kasi hindi ako makapag-intro kanina kasi may sundo kaming hinahabol, may oras na hinahabol, and na-delayed yung flight namin due to some, unforeseen incidents. Parang may mga napa-offload na foreigners kasi kanina. So, yun, medyo delayed yung flight namin. So, ang flight namin pala ay Red Eye flight, sorry. Siya, 3:45 a.m. Kaya medyo... Pero okay naman, nakatulog naman kami sa plane kasi walang masyadong turbulence. Yun. So, in this vlog, I will guide you din kung paano yung sa airport, paano yung bago kami pumunta nito, ano yung mga ginawa namin, tsaka ano yung pinaghandaan namin before kami pumunta sa Bali. This is our first time in Bali nga pala. So, yun. So, first, of course, magsisend naman sa inyo. Kami kasi Cebu Pacific yung sinakyan namin. So, Cebu Pacific, nag-send siya ng mga kailangan gawin. Like, of course, naman na yan, e-travel para sa mga Filipinos. Pero, entering Indonesia, meron kayong fill upan for customs. Kailangan nyo yung QR code doon. I-show ko na lang dito. And ilalagay ko na rin sa description box yung mga link na kailangan ninyo. And of course, yung health deck nila. And then, yung pagbayad ng tourist tax levy. Tourist levy ang tawag doon. So, parang nasa 500 pesos siya each. Marami akong nakikita sa TikTok na hindi na daw sila nagbabayad, nakakapasok daw sila ng hindi sinisingil. Actually, kanina, hindi na rin hiningi yung QR code namin for that, even yung sa health deck. Pero kailangan yung gawin yun, guys. Kasi, ang nakalagay doon, ang exempted lang naman ay yung mga diploma, tapos may mga categories lang na pwede kang mag-apply for exemption ng tax. Kasi yung iba sinasabi daw, kung wala man lang 1 month yung stay mo, hindi mo na daw kailangan magbayad. Pero kasi, dun sa nabasa ko sa Google, guys, kailangan yung magbayad every, ibig sabihin kahit sino, every tourist na papasok sa Bali, magbabayad kayo ng levy. So, please lang magbayad kayo. Kasi nakasulat doon, once na mahuli kayong hindi nagbayad, mapa-fine kayo. So, mas malaki yung babayaran ninyo. So, for now, for example, hindi kayo nahuli, tapos sa susunod, nahuli kayo, hindi kayo nakapagbayad. So, better na, magbayad na lang din kayo. Kasi para rin naman yun sa po-protect ng ng tourism, pagpapaganda rin ng lugar nila, 'di ba? Para rin 'yun tayo nga sa Pilipinas, meron din tayong mga environmental fee, 'di ba? So, dito sa Bali, bayaran na din natin, nakapag-travel na rin lang kayo. So, better na na rin kayo, mag-donate for their tourism kasi 'yun naman ang nakalagay doon. So, 'yun. Kasi marami talaga nakikita sa TikTok nagsabing dito sila nakapagbayad. Pero better na magbayad na lang din kayo. So, yun lang naman sa airport. Tapos, so yun, paglabas namin, sakto meron welcome to Bali. Actually, before kami umalis ng Pilipinas, ang napanood ko si Ivan D. Guzman, sabi niya wag daw mag-video, ganyan-ganyan, kasi nga merong mga nanguhuli. Of course, sa immigration kasi bawal talaga. Kasi dati daw parang siya. Si Ivan nga pala is isang vlogger din siya, travel vlogger. Parang before kasi nahuli ata, siya pinagbayad siya ng 1 million, parang nasa 5,000 pesos ata yung pinabayad sa kanya. So yun, so akala ko, hindi talaga pwedeng mag-phone. So
pinatay ko talaga yung phone ko, even yung camera. Pero kasi paglabas mo ng plane, meron kasi doon, welcome to Bali. So yun, ang dami nagpipicture doon. Kami hindi na kami nakapag-picture kasi paglabas namin, nag-CR agad si Daddy nung wala pang tao. Tapos paglabas namin, kami ni Lexia din, paglabas namin, ang dami nang nakapila doon. Pero may video ko ipapakita dyan na welcome to Bali, Indonesia. And then, yun, going to immigration, lagpasan nyo yung mahabang pila kasi hindi yung pang Filipino. Ang pang Filipino, dire-diretso lang kayo. Sa bandang dulo, hindi sa e-gates hindi kayo sa e-gates. May pila sa kaliwa. Doon kayo sa kaliwa pipila. Yung e-gates kasi ibang mga nationalities yun eh. So, may pila for Filipino. Tapos doon ipapakita nyo lang yung passport nyo. And nakalagay nga doon pati daw boarding pass eh. Pinakita ko na rin yung boarding pass namin and yung aming passport. And then paglabas ninyo, sa 3 QR code na nagawa ko ha, health deck, customs, saka yung levy, ano lang, ang pinakita lang namin there is the customs. So sa customs kasi pag family kayo, kahit isang QR lang, okay na. Basta nailagay nyo sila doon as companion ha, kasi maglalagay kayo doon ng tawag dito ng passport number nila. So yun, ilalagay mo rin doon yung mga companion nyo. Kasi nakalagay kasi doon kung group or single lang yung fill upan ninyo eh. So, yun lang. Para kung grupo kayo, para isang QR code na lang kayong lahat. So yun, group na lang yung anuhin nyo, click nyo. And then, paglabas nyo, baggage, claiming ng baggage nyo. And then, paglabas nyo ulit, pag-exit nyo doon, makikita nyo, ang daming money exchange and then ATM. Of course, kami, sa ATM kami, hindi na kami nagpa-money exchange kasi most of the time naman, mas mura talaga mag-withdraw compared sa magpapalit ka. So, nag-withdraw kami sa, ipapakita ko dyan sa video kung saan kami nag-withdraw and then paglabas namin, inintay lang, hindi namin inintay kasi kanina pa nag-iintay pala. Maagang dumating yung driver namin. Yung driver nga pala namin, binook lang namin siya dun sa sa host din ng Airbnb kasi ang Airbnb kasi since bago to, as in super bago nito may another vlog ako for this tour sa villa. Sa tour ng villa, super bago pa siya, so hindi pa siya masyadong nakikita sa mga Grab, sa Google daw, kita na siya. So, ang ginawa ko na lang, instead na mag-book ako sa Klook, nag-book na lang ako dun sa host. Nag-asa ko kung meron silang airport, transfer. So, yun, nag-offer naman sila that is worth 450,000 rupiah. So, si driver, mabait siya, sobrang bait niya. Kasi since maaga pa, inano muna niya kami, parang tinur kung saan namin gustong pumunta. Kaso nga lang, maulan. So, supposed to be, pwede kami pumunta ng Tirtha Empole. Kasi gusto ko talagang yung purification, gusto ko talagang puntahan agad. And then, Monkey Sanctuary, yung ino-offer nga niya kanina. And then, yung falls. Kaso, biglang umulan. Super araw sa may, Nguraray. Sa may Nguraray Airport, super araw. Pero pagdating namin ng Ubud, super lakas naman ng ulan. So, yun. So, ang napuntahan lang namin kanina, so from the airport, Ubud Market, and then Ubud Palace. So, yun. At least nakapunta kami ng Ubud Palace. And then, yun. After that, ayan, dito na kami sa villa. Yan lang. Kasi maulan kanina. Ayan, ang ganda na ng panahon ngayon. Parang yung ulan lang, bugso lang yung ulan and then tapos na parang thunderstorm lang. Ngayon kulay blue na ulit yung sky. So yun, so nandito na kami sa villa, magpapahinga lang kasi puyat pa. Pero nakatulog naman kami ng okay naman yung tulog namin sa airplane tsaka sa airport transport. And then baka magpulang. So dito relax lang talaga. Chill lang yung itinerary namin for Bali. And then tomorrow may tour kami. So yun. So let's see sa tour. Yun na lang. See you tomorrow! I've learned that there's an art to changing, that I'm the potter and the clay, and the painter, the marble that I sculpt away. Every stroke of a brush, every finger's touch is a rosy cheek of a love-struck flush, is a sunburned wing of a heart. Good
day guys, so nandito na kami sa may Limpuyang, pero before kami umakyat dun sa Limpuyang gate talaga, nandito muna kami sa isang restaurant kasi hindi pa rin kami nag-breakfast. So ikwento ko kanina kasi hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nga super aga. So usually, always pag Limpuyang yung tour nyo, very early talaga dapat. Supposed to be kasi yung tour namin 6 a.m. nga, ito na nga yung pinaka parang late, kaya ito yung pinili ko. Pero sabi ni tour guide, nag-message siya kagabi na kung pwede nga daw 4 a.m. kami sunduin. Pero sabi namin hindi namin kaya kasi nga ang aga namin kahapon dumating, 'di ba? So nagtumawad ako kahit 5 a.m. man lang. So yun, kanina umalis kami from Ubud, dumating siya sa villa namin ng 5 a.m. Nakaalis kami ng mga 5:05. Dumating kami sa parking dito ng 6:50. Tapos may binayaran lang siya kasi kailangan mong sumakay ng shuttle. So sa shuttle, grabe yung daan, as in pazigzag talaga siya paakyat. Yung papuntang from Talisay na Tagaytay, mga ilang ganon, no dad? Ilang pag ganon yung papunta dito paakyat, as in even kanina yung daan namin papunta rito para siyang parang bituka ng manok, ganun siya ka zigzag, and katarik din paakyat naman dito gamit yung shuttle. So since hindi pa kami nakapag-breakfast, sabi ni tour guide, since mahaba yung pila, kaya kailangan nyo rin pala ng early dito sa Limpuyang kasi ang haba ng pila. So may queuing number lang, na kay tour guide yung queuing number namin. Sabi niya, dun daw sa queue namin, makakapag-antay kami ng about mga 2 hours. Estimate niya ay mga 2 hours daw yung aantayin pa namin. Kaya sinadjust niya na makumain muna kami dito sa restaurant, dito sa baba, kasi paakyat pa ata, lalakarin yung yung gate mismo. And then, ang ganda nitong, pakita ko sa inyo tong nasa harap namin na mountain. Mount Agung daw ito. Agung? Mount Agung or Agung? Agung. So yun nga, itong mountain na to. Kaya pala meron siyang parang may crater sa taas, no? Volcano pala siya. Mount Agung Volcano, no? Dad, tama ba? Mount Agung Volcano siya. Kaya pala may crater sa... Last eruption 2019. Last eruption daw, 2019, sabi ni Daddy. So active volcano siya. Kaya pala may crater. Sabi ko parang yung nasa Taal eh. Ayun, parang ang taas niya. So yun guys, anyway, pag nandito kayo papunta kayo ng Limpuyang Temple, akala ko, pag nakadress na kayo, hindi na kayo magsasarong. Pero mamaya makikita nyo na pinapili pa rin kami ng sarong dito. Kahit may dala kayong sariling sarong, kailangan nyo pa rin pumili dun sa kanila ng sarong. Tapos yun yung ilalagay nila sa inyo. Tapos ako, nag-cover lang kami ni Lexia kasi malamig din. And going to temple daw, kailangan naka-covered kasi naka-sleeveless kami. So yun lang. So later, papakita ko sa inyo yung sa taas naman. So order ni ate ay banana pancake. Parang alam niyo yung lutong bahay sa atin na pancake. Mga bata. And then ako ay waffle, pero wala pa yung waffle ko. Sausage, may kasama na palang bread. And then si daddy ay, ano to dad? Hungry climber. Hungry climber daw. Yung, I'm a climber. Yeah, he will climb later. Ayan, may bacon, mix of bread, and then coffee. Papaya. Yeah. Papaya, pineapple, and watermelon. Let's eat! Pero wala pa yung waffle ko. Kain! Actually, lahat ng restaurant na nakainan namin so far, masasarap. Sabi rin ni ate, kasi nanggaling na dito ng April. Kahit daw yung mga turo-turo lang, masarap daw talaga. Eat! Ito nga pala ay Mahaken Kana na restaurant. Ayun yung name, wait lang. Ayun, Mahaken Kana, yan yung name ng restaurant. Dito lang siya, ayan. Yun, katapat lang pa, akyat. Sarap ng sausage. Kahit wala ng ketchup. Parang hotdog, tender juicy, pero iba yung kulay kasi. Pero para lang siyang tender juicy, no? Hindi. Yung tunog kasi, gusto ko yung ka-crispy yan. Iba. May asim. Pero masarap. Sakto parang homemade. Yung homemade na hotdog. O sausage. Pala. And dumating na rin yung corn waffle ko. Let's eat!
And ito sa taas ng restaurant namin, pwede kayo magpa-picture dito. Ayan. May ganyan circle din, may ganon, and then may swing din doon. Ang ganda niyang sa gitna kasi nagmi-mirror din sila. Yan lang. Go up na kami, so pwede kayong mag-transport daw ng motor, pwede rin namang maglakad. Kami maglalakad kasi medyo marami yung nakain namin. Let's go up. So ayun, kaya pala yung iba nagmamotor. Kasi grabe yung paakyat dito. Ito na naman. Hingal na naman. Ito na kami. Mag-aantay na ulit. And then dito, while waiting, you can take pictures here. Kaso ang taas. Aakyat ka dun sa taas. Wow. Pila din dito. So yung iba, natutulog na dito. Grabe yung dala nilang gamit. Tingnan mo, may thermos pa. Super aga nilang dumating dito. Pero still waiting. Nampula sa Milan? 69? 69? 70? Safety before 105 days are not permitted to enter the temple. I've learned that there's an art to change Area it. is monitored by CCTV. That I'm the potter and the clay. Thank you. I'm the canvas and the painter. The marble that I sculpt away. Every stroke of a brush, every finger's touch is a rosy cheek of a love-struck flush. Is a sunburned wing of a heartbreak crush. Is a rush, feel the rush. So, dito sa pagpo-post, dyan sa Limpuyang Gate, sabi ni tour guide kanina, 4 poses daw each. And then, 4 poses lang daw per group. So, while waiting, mag-isip na rin kayo ng poses nyo para pagdating nyo doon, post na lang kayo ng post para picture na lang sila ng picture. Yung jump shot, guys, I tell you, makukuha nila kahit gaano kababa yung jump nyo, makukuha nila yun. So, yun lang. So, ayan, ang dami pa rin dito. From 115 kami, diba? And may kaibigan si tour guide, binigyan siya 103 na lang. Pero ang layo pa rin namin kasi parang nasa 70 plus pa lang din sila. And then kami ay 103. So, waiting na kami dito. Tapos na kami mag-picture doon sa hagdan. So, waiting na kami. Kanina may vlogger dito. Ewan ko kung anong nationality niya, pero English yung salita niya. Grabe, ang loud. Hindi ko kaya. Ako nga ang hina ng boses ko, basta naka-mic lang. Pero siya loud siya. Permitted to enter the temple when mentally ill. Okay guys, after 7, 8, 9, after 3 hours, we are done here at Limpuyang Gate. Grabe, for 4 na poses, tiga-4 lang kami. Grabe, ang bilis lang ng picture-picture. Mas matagal talaga kayo mag-iintay. So kung gusto nyo rin dito sa Limpuyang, mag-ala talaga kayo ng time kasi kailangan nyo pumunta ng super aga. Kasi kahit super aga na kayo dumating, mag-iintay talaga kayo sa haba ng pila. So yun lang, baba na kami sa Matarik na to. And then, punta na kami sa next spot namin. And now, we are going to Tirta Ganges, yung parang nagpapakain ng fish. Okay, let's go. Si ate, bagong gising, dire-diretso, picture agad kasi nakatulog siya, no? At least maganda naman yung mga kuha. Okay, papunta na tayo ng Tirta Ganga. Wala yung basa doon, di Ganges. Tirta Ganga, marami ring restaurants dito sa labas papasok. Yan ang aming tour guide, babae ang aming tour guide. Ay, meron din dito yung bag na bali. Ha? Oo nga eh. Hindi mo naman nilalabas yung camera mo. Si daddy may dalang camera. Hindi na siya nag-video. Bibi o ahas? Ahas. No. So, ito yung fees dito. Pero kasama na siya sa tour. So, kaya si tour guide na yung nag-babayad. And yan yung fees. And tara, pasok na tayo. Ito na. Here. Lalaki ng isda nila. Lalaki ng isda. Grabe. Nambabasa pa.
So, this is the Tirtha Ganga. I've learned that there's an art to changing. That I'm the potter and the clay. Puturan. And the painter. Here's another photo spots. And meron din doon, pero sobrang haba ng pila. So sabi ni tour guide, dito na lang daw kami. Ganda rin naman kasi ang dami ring isda dito. So, take pictures. Feel the rush. You're painting freedom, color, lead the music, let it come follow. All the colors layered, kaleidoscope. Your sculpture of burning negro like riches that undeadly turn a living into art. Life's the Louvre, you're the Mona Lisa. Masterpieces take a lifetime. Patience is a people's craft. It's wonderful, it's beautiful. You know who you were a year ago. Oh, paint your portrait as you grow. Every stroke of a brush, every finger's touch is a rosy cheek of a love-struck flush. Is a sunburned wing. Ay, pandara mo. Rush is a rush. Isod mo ba? You're painting freedom, color, lead the music like a follow. All the colors layered, kaleidoscope. Your sculpture of burning negro like riches that undeadly turn living into art. Life's the Louvre, you're the Mona Lisa. La la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la la la. I live art, I breathe art. I myself, I am art. Artists will become what they create. I live art, I breathe art. Oh, I myself, I am art. Artists will become what they create. Buti na lang maganda yung weather today, unlike yesterday na maulan. Thank you Lord for the good weather. Okay, take a picture. So today, puro pictures lang talaga kasi yung binook naming tour ay Instagrammable. Again, this is the Tirtha Ganga. After an hour and 15 minutes drive, ito na kami sa may mga swing. I'm the potter and the clay. I'm the canvas and the painter. Ayaw mo sumigaw? Marble that Kaya pa? away. Every stroke of a brush, every finger's touch is a rose. Binayaran ko na yan, Daddy. Is a sunburned wing of a heartbreak crush. Is a rush, feel the rush. You're painting freedom, color, lead the music. Ganyan na lang. Masterpieces. Layo na. Patience is a people's craft. It's wonderful, it's beautiful. You know who you were a year ago. Oh, paint your portrait as you grow. Every stroke of a brush, every finger's touch is a rosy cheek of a love-struck flush. Is a sunburned wing of Takot ka, baby. a crush. Is a rush, feel the rush. You're painting freedom, color, lead the music like a Ang first away. Eba, bike mo. Look at
the camera, yeah? I live art, I breathe art. I myself, I am art. Artists will become what they create. I live art, I breathe art. I myself, I am art. Artists will become what they create. You're a painting, Frida Kahlo. The music's like Apollo. All the colors layered. Kaleidoscope. You're a sculpture of Bernini. Branches on Daphne. Turning lights. Mas mataas pa rin yung kay baby eh. Lights to live in your Mona Lisa. Ayan, so pwede rin kayo mag-rent ng dress. Ayan sila naka-rent na dress. Kami ni ate, hindi na kami nag-rent ng dress kasi ubus na yung cash namin. 500,000 kasi with the dress. And swing is 200 lang. Ay kulang na yung cash namin. So now we'll go to the restaurant. We'll have lunch muna. Okay. You can sit back now. Huh? Daddy! Here daw. Okay, so nag-buffet na lang kami dito, 150. May vegetables sila, corn soup, mixed salad, fried rice, noodles, vegetables, spring rolls, omelette, chips or fries. They have chicken, satay, pork soya, fried banana, black rice, and then fruits, and then they have tea here and Balinese coffee. Yung Balinese coffee daw, sabi ni Daddy kanina, lasang barako. How long have you been a tour guide? 1.5 years. How about you? What you doing after work? I'm a data manager, just working at home. Oh, this is good. Data. So we are now at Goa Raja Falls. Let's go back. By the way, sabi kanina ni tour guide. Wala na naman yung mic ko, wait lang. By the way, sabi kanina ni tour guide, yung Goa daw means cave. Yung Raja means king. So this is the king of the cave dito. Bakit yung pinakamalaking cave na waterfall? Let's see. Kakakain lang kasi namin. May restaurant pala dito. Lumalayo na naman yung mic ko. Sabi ko kakakain lang namin. May resto din pala dito. May aso. Waterfall. Attention. Please maintain the cleanliness. Ayan yung rules. Pause nyo na lang to read. 6 kasi ang haba. Okay, pababa daw is around 10 minutes. So, let's go. On our way to the waterfalls. Tarik. Tarik ba? Tuhod, oo, sobrang tarik ko. Kita ko ba? Pinakita ko ba? Grabe. Video naman to. Sa screenshot ko.
Ganda. Ah, may isa pang waterfalls. Hmm? Kasi? Bakit? Pauwi naman eh. Okay, so we are now at Goa Raja Falls. Swimming na kami dito sa, ito yung natural swimming pool nila. Nilagyan lang nila talaga ng ganyan. Yung water dito galing sa taas. Malamig daw, sabi ni ate. Pero okay lang naman. Let's swim! Doon ako nabasa eh. Doon. So yun yung falls. Kanina ko sa kami picture. Ipopost ko na lang yung mga pictures na. Medyo masakit sa paa yung bato. So, kung pupunta kayo dito, tapos kung meron kayo yung parang tissue, better na magsuot kayo nun. Lalo na sa mga seniors or dun sa mga may diabetes. Dapat kayo mag-shoes. Yung shoes na pang swimming. Ito na sila dito. I've learned that there's an art to changing. That I'm the potter and the clay. Para naliligo ka lang sa bati, kasi nga natural water. Ano masasabi mo na nag-lunch ka muna? May salbabida agad. Bakit kasi kumain muna tayo bago tayo punta dito? Kaya pala sabi ni tour guide, diretso na tayo. Wala mo ng salbabida. Kaya nagkasalbabida. Naliligo ka lang ako. Masterpieces take a lifetime. We're done here at Goa Raja Waterfall. Mabilis lang, waterfalls. Akit na ulit tayo pabalik ng parking. Saglit lang kami nag-swimming kasi para makabalik kami agad. May changing room sila, pero yung changing room nila wala ng water. Pero ang kagandahan lang, yung CR nila, may bidet. Pero yung changing room, as in mag-change ka lang, hindi ka na magbabanlaw. Sa hotel ka na or sa villa ka na magbabanlaw. Yun lang. Yun lang yung ano dito. As in maliligo ka lang talaga. Okay, since nahirapan kaming umorder kahapon sa Gojek, so ngayon 3 PM pa lang, pauwi na kami. Nagpadaan kami kay tour guide sa isang restaurant dito para mag-take out na ng dinner namin. Hi Daddy, si Daddy umorder pa ng beer. Ayan. Ito yung view. May coffee din sila daw doon. Kaso natamad na ako mag-ano. Even photo spots. Meron daw photo spots doon. So kung magagawi kayo dito sa restaurants na to, may photo spots din sila. Kami ay pagod na sa photos kasi whole day na kaming nag-tour. By the way, ito yung view. May pa free sweet potato chips naman dito. No, that's not. So while waiting, may pa chips sila. Potato chips naman.
Umorder si daddy ng bintang. Akala niya sa kanya agad yung ibibigay ng waiter. While waiting kasi gusto niya uminom. Ang sarap ito. Ano ba to? Sweet potato. Hintay lang namin yung food namin dito. Yun na yung dinner namin. Ano may Kasi, 3%? Ano sabihin? ha? Ayun nga pala guys. Kung pupunta kayo dito, better na cash. Kasi pwede naman card. Pwede card kaso may 3% na additional. Aside pa dun sa additional tax, may 3% pa. Pag card yung gagamitin nyo. So, better na mag-cash na lang if ayaw nyo ng additional 3%. Kasi maximum nila na withdrawal ay 2,000. Ang million. million na nasa 8,000 pesos lang. I've learned that there's an art to changing. That I'm the potter and the clay. Hi guys! So nakabalik na kami sa aming villa. Before 5, nandito na kami. Kasi medyo natagalan din kami sa pag-order ng food. Pero kung hindi kami umorder, hindi pa kami dumaan sa ATM machine, medyo mas maaga pa kaming makakabalik. Pero yung kasi yung time din, yung tour namin is supposed to be 6 a.m. to 5 p.m. Pero since maaga din kaming umalis, 5 a.m. So, maaga din kaming natapos. Ayun, si Daddy swimming. So, yun. So, yun lang for Ubud Tour. 4 lang naman yung pinuntahan namin. Lempungan Temple, Tirtha Ganga, restaurant, basta yung sa swing, ilagay ko lang dyan yung name, nakalimutan ko yung name nung restaurant, and then yung Goa Raja Waterfalls. So yun, okay naman yung tour na yun, kung gusto nyo ring kunin yun. Medyo ano lang siya, mahal lang siya, pero private tour kasi. Karamihan naman kasi dito sa sa Bali, puro private tours din. So yun, more on tours lang din talaga pag pupunta ng Bali, Dad, no? Lalo na kung dito kayo sa Ubud, tapos magra-rent kayo ng villa. Lalo na kami nasa parang secluded yung villa namin. Since bago lang to, hindi talaga siya nakikita sa Grab, sa Gojek. So, nahihirapan din kaming mag-order. So, kaya ang ginawa namin kanina, nagpadaan na lang kami dun sa driver namin. Mabait naman yung driver namin. Dinaan niya kami dun sa restaurant, tapos nag-intay lang siya. Ayun, binigyan lang na lang din namin siya ng tip kasi nga ang tagal din nung sasakyan na nakabukas kasi iniwan namin si Lexia sa car kasi ayun na niyang bumaba, pagod na rin yung bata. And then what else? Okay naman yung tour. Super aga lang talaga. Kung gusto niyo talaga nung Lempungan Temple, the gate picture, talagang sasacrifice talaga kayo ng super aga. Lalo na kung galing pa kayo ng Seminyak ata or Lenjan. Baka mas maaga pa ata yung alis niyo, yung mga 3 a.m. Usually, nung nakikita ko sa mga vlogs, 3 a.m. Yung 3, 4 a.m. yung mga alis nila galing dun sa hotels nila. So, yun lang. Yun lang for our Ubud. Actually, isa lang yung tour na kinuha namin kasi nga medyo namamahalan ako. So kahapon, Ubud Palace, 'di ba? Dahil lang medyo matagal pa yung check-in. So that's all for our Ubud, and then tomorrow will be our last day here and we are going to Seminyak. Seminyak is another vlog naman. Okay. That's it. So see you again tomorrow, mga morning, and then we'll close the Ubud vlog. Okay? See you tomorrow. Daddy. Good morning guys. So today is June 10. Papa-assemble sana kami ng floating breakfast. Actually, order kami ng floating breakfast. So ito lahat 'yon. Ayan, for 2 packs, it's 350,000 rupiah. Kaso kasi yung weather ay hindi giving. Umaaraw, pagising namin kanina maaraw, tapos biglang umuulan. And yung clouds ay may blue naman, pero kasi dumadaan din yung clouds. So, wala ang aming floating breakfast. So, dito na lang sa table. Sayang naman. Kasi kilala yung Bali for floating breakfast. Kaya gusto ko sanang i-try. Pero yun, anyway, dito na lang kami kakain sa table.
And that's it for our Ubud vlog, guys. We'll go na to Seminyak. And that was it. Thanks for watching. Bye!